Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stay stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Time to stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Sana pong ginagawa po ng mga senador sa atin. Hindi, nangyari tingnan mo, isipin ng ordinaryo hukbo, ano ba namang klaseng senador 'to? Kami na nakikipagpatayan sa ano, ito pa ang gagawin sa ganti sa amin? 'Yan ang isipin ng isang normal na frontliner natin na sabihin mo 'yan sa sa naka-situation sa sa may BRP Sierra Madre. Tignan natin kung ano sasabihin nila. Baka mapamura 'yun pansamantala dahil CNN hindi dapat maging partisan sila, eh. Baka magalit. Dahil 'yan ang mga yan ang nakakalungkot na ang nangyari po is siyam na mga senador, sama na natin yung she's not my sister anymore, eh, pumapanig sila na lumalabas pro-China pala sila. Kahit sabihin natin defeatist attitude 'yan, kahit ang tanong diyan ba't kasi kung defeatist attitude ka, okay. Ang tanong ba't ka na pumupunta, si Marcoleta, ba't ka pumupunta sa mga paanyaya ng ng Chinese ambassador ng Beijing? Alam mo na nga merong medyo maasim ang relasyon ngayon ng China at ng Pilipinas. Para sa'kin maasim ngayon, dahil sa West Philippines na 'yan. Tsaka nagkakaano na 'di ba, nagkakatawag pero ano ginawa niya, nagtatago siya 'di ba? Kasi inuna pa niya yung pagtatago niya kaysa idepende yung yung budget ng DND. Kaya tama talaga na I think kung ako nga sa totoo lang Sir Pilcas, kung puwede nga lang i-abolish yung Senado i-abolish yun, eh. Yan alam mo, let's miss it itong ko, ang yan ang nung nag-frame tayo ng provision to dissolve a parliament, yung legislature natin. I think so nobody's checking them, only themselves. Ibang bansa merong gano'n klaseng provision, eh, to dissolve the parliament, eh. 'Pag napuno yung presidente puwede niyang i-dissolve yung parliament, eh. Pero ito hindi, eh. Masyadong binigyan ng lakas yung kapangyarihan yung lehislatura talaga, na to the point na sila lang ang ang magtatakipan. Yeah, and, I think, para po sa lahat ng mga nakikinig 'no, again, Hmm, maraming salamat po sa walang sawang support and, before we go to our last part of our podcast, don't forget to follow us on TikTok, Spotify, YouTube, and Facebook. Hanapin niyo lang po yung Philcast para po, at least mapakalat natin ang magandang balita ng ating channel. mhm, With this mm. last part ng ating podcast, I think, I want to get your reaction with this, issue Sige po sir, dito sa ating topic, and then after that, we can try to, finish our podcast. And wind pero up. Sir Events Horizon, maganda Hmm, yung ating, kuwentuhan. Hopefully oo. makakuha tayo ng part 2 kasi I did. That's a good talaga po na as a Filipino talaga to stand up and also to be patriotic talaga. 'Yan ang maganda po diyan sa atin po diyan sa bilang mga Pilipino. Sad to say po yung may mga ibang mga Pilipino diyan, na alam po natin siguro baka sila nababayaran, eh, baka kaya gano'n sila. Sila hindi for fake. One good example po, go to Philippine Star online. There's a section called influence operations. You read the articles about it po. Why? Anything event, what's happening, one good example po, nagkaroon po ng intense attack po sa social media with the same persons. Napansin ng Philippine Star na poem po. Yung ganyang kalakaran po. And somebody's parang kumukumpas sa kanila. Kaya any significant event po that's happening to happen, Philstar na in-expose ng Philstar yun, Philstar Online. Yung influence operations nila, influence operations kung tawagin, section. Nandun yun, naka